Mga kabayan, kamusta po? Si Kamano po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisahan na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin yung pahayag po ng ating Vice President. Nakakalungkot po mga tambay dahil po sa sitwasyon po at kalagayan ng ating dating Pangulong Duterte na talagang kinidnap po nila para ipatapon ng walang due process sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Nagpahayag po ang ating dating Pangulong Duterte, mga tambay, na siya po ay nalulungkot. Ayon po sa ating Vice President, nalulungkot po ang ating dating Pangulong Duterte sa nangyayari po sa ating bansa sa pagkakalugmok, pagkakabaon ng utang at sa grabing korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pakinggan po natin ang ating Vice President sa pahayag po niya, ang pahayag po ng dating Pangulong Duterte na gusto niyang tumulong pero wala siyang magawa, mga kababayan. Ito po ang ating Vice President. Ano siya malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Kasi frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba. Gusto niya tumulong, hindi siya makatulong. Sa mga nangyayari ngayon, ma'am? Yes, ma'am. Sa mga controversies? Yes, ma'am. Sa nangyayari na korupsyon sa administrasyon. Yan po mga tambay. Totoo po yun eh. Dahil alam naman po natin ang ating dating Pangulong Duterte ay talagang nabawasan po ng malaki sa kanya pong panunungkulan ang korupsyon. Hindi naman po kasi kayang tanggalin at mawawala ang korupsyon. Lagi pong may korupsyon. Pero yung mabawasan mo ng napakalaking porsyento ay napakaswerte na ng bansa. Mga kabayan, napakaswerte ng Pilipinas. Lalong-lalo po yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na napakalaking porsyento ang nawala at nabawas sa korupsyon. Kaya nga napakarami niya nagawang proyekto. Hindi po ba? Dahil less ang korupsyon. Wala yung mga korupsyon ngayon na talagang halos ang pera ng bayan ay napupunta sa mga politiko. Hindi ba? At yung mga contractors, DPWH, mga naglilingkod sa mga ahensya. Hindi po ba? Kaya nga po nakakalungkot po mga tambay. Kasi pinagplanuhan po nila eh. Kasi komento ko po diyan mga tambay. Ang gobyerno po kasi ngayon ng binagawang Pilipinas, hindi naman po sila lalaban sa korupsyon. Di ba? Tinanggal nga nila yung PICC di ba? Yung mag-iimbestiga sa korupsyon na binuo ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? At mga kabayan, kaya nga nila pinatapon si dating Pangulong Duterte dahil binubunyag niya yung korupsyon eh. Number 1 eh. Di ba binubunyag niya? Kaya nga siya pinulitika at ipinatapon, kidnapping pa nga sinasabi ng Vice President. Kasi ang layunin po ng binagawang Pilipinas umano ay magnakaw yata umano. Di po ba? Hindi naman po yan ang layunin ng mga Duterte. Kaya nga lumalaban sila sa korupsyon. Pero ang gobyerno po ngayon nagkampi-kampi naman po para magnakaw silang lahat umano. Di ba? Kaya nalulungkot po ang dating Pangulong Duterte. Yung inumpisahan po niya ng 6 na taon na kahit papaano ay may ginhawa ng nakikita at natatanaw na kinabukasan ng ating bansa. At nakikita na po ng mga bansa na gumaganda na ang takbo ng bansa sa panunungkulan po ng mga Duterte. Hindi po ba? Kaya nga pinapasok na tayo ng mga investor. Ngayon, meron ba? Ang pumasok po sa ating bansa ay marami. Hindi po investor ang maraming pumasok. Ang pumasok po sa ating bansa ay maraming mga magnanakaw na. Kawatan ang dumami. Hindi po investor. Hindi po mga kabayan. Kaya nakakalungkot po. Nalulungkot po tayo para po kay dating Pangulong Duterte. Dahil si dating Pangulong Duterte ang tunay na lingkod bayan. Ikumpara mo ngayon, masasabi mo bang tunay na lingkod bayan na nakaupo ngayon? Mga kabayan, tunay ba? Nakita niyo po, wala pang legasiya na nagagawa sa bansa. Ano po ang legasiya ang iiwanan sa atin? Kahihiyan, baon sa utang, korupsyon. Pati nga ibang bansa, Amerika, sinasabi, kurap ang ating bansa. Hindi po ba? Pati Norway, pati South Korea. Hindi ba? At marami pang bansa ang magsusunuran dyan na talagang kinukundi na. Hindi po ba?
At ang ating bansa ay pangatlo na sa Asia. Sa Asia, pangatlo na tayo sa pinaka-corrupt. Pangatlo na ang bansa natin. I think Cambodia, Myanmar at Pilipinas yata ang pangatlo. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Hindi po ba? Nakita niyo po yung ginagawa po na panunungkulan nila? Kaya nga po, si dating Pangulong Duterte, masamang-masama ang loob. Nalulungkot dahil wala siyang magawa. Hindi niya mapigilan ang korupsyon sa ating bansa. Hindi niya mapigilan. Dahil nagsama-sama nga po silang lahat, nagkampi-kampi. Iisang damdamin sila. Iisang puso. At iisang kulay at iisang balat at iisang kaliskis. Para po ito nagsama-sama po. Para po sa kasamaan umano. Nagpakademonyo itong mahindot na ito dahil sa kapangyarihan at pera ng taong bayan umano, mga kababayan. Yan po nakakalungkot mga tambay na balita at tayo po'y nalulungkot. Sa kabila po ng ating dating Pangulong Duterte ay maraming sakit at karamdaman at nananatili pa rin po ang kanyang puso't isipan at damdamin na nahandyan pa at kasama pa natin nagmamahal sa ating bayan. Mga kababayan, hindi siya po'y nalulungkot at nagdadalamhati pa siya sa kanyang sitwasyon. Lalong-lalo po ang pinaglingkuran niya ng halos buong buhay niya. Naglingkod siya sa ating bayan ay ipinatapon lang po siya ng isang pangulo na may issue pa ng pulburon at issue ng isang damukal na korupsyon. Nakakahiya po ang ating bansa. Nakakahiya na magkaroon tayo ng ganyang klaseng pangulo sa kasaysayan po natin, mga kabayan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po mga kabayan. At yung panalangin at dalangin po natin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po at mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo, mga kababayan. At thank you rin po mga kababayan sa inyo po mga dasal. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y magdasal at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Maraming salamat po, tiis-tiis lang po. At lagi naman po sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ang lahat po ay may katapusan at may hangganan. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Dahil po, unang-una po, ang ating pong inaasahan na magtatanggol po sa ating bansa at sa nangyayari pong korupsyon at paghihirap po ng mahigit 100 milyong Pilipino ay nananatili po kasing tulog, mahimbing ang pagkakatulog, mga kababayan. Alam nyo na po kung sino sila. Paalam po, ingat po, bye-bye.